Isang matinding krisis po mga kaistorya ang kinakaharap pala ng China. Hindi nila nare-resolba, matagal na po nila itong problema. Ito po ay kagaya ng nangyari po sa Shanghai. Ang Shanghai po mga kaistorya, literal na bumubuka ang lupa doon. Nilalamon sila unti-unti ng lupa. At ang sabi sa mga references, na nabasa ko po at na-research ko mga kaistorya, ang sabi, 70% umano ng Shanghai. 70% ng vicinity ng Shanghai. Unti-unti nang nilalamon ng lupa, lumulubog, literal. At ito malaking problema sa China kasi ang sabi po mga kaistorya, nahaharap sila sa doble, kambal na panganib. Bakit? Ang sabi po kasi sa isa pang reference na nakita ko mga kaistorya, ay nasa 50% umano ng major cities sa China, literal na lumulubog na po. At pag nangyari yan, yung mga coastal cities sa kanila, kagaya po ng Shanghai, kapag ka lumubog sa lupa, ay lalamunin pa po yan ng tubig dagat. Kaya matindi pong panganib, doble panganib at matinding krisis po ang kinakaharap po ng China. Ipakita ko nga sa inyo ang isang literal na nangyari po sa China mga kaistorya. Ngayong buwan lang ng Pebrero 2026, ito yan. Nangyari ito noong February 12 sa China. Ipakita ko sa inyo Nakita po ninyo, kalsada yan, isang giant sinkhole mga kaistorya. Mismong kalsada, at ang mahirap diyan, may malapit daw po diyang ospital. Kung titingnan ninyo, yung circumference nung sinkhole na yan, mga kaistorya, ay halos kasya po dyan ang isang malaking building. Literal po yan na nangyayari sa China. Hanggang ngayon, hindi lang po sa Shanghai, China, nangyayari yan. Ginawan ko nga rin ng content, kung hindi ako nagkakamali, noong 2024, 2023, na sa Guangzhou, China, isang malaking sinkhole din ang nangyari. At sa isa pang lugar sa China, ay sandamakmak ng mga estudyante, kung di ako nagkakamali sa elementarya, mga natudas dahil nilamon po ng sinkhole yung school building na kinaroroonan nila. Matindi po ang kinakaharap na krisis na ito ng China. Ipakita ko muna sa inyo yung online news article tungkol dyan para mapatunayan ko sa inyo na legit na nangyari po talaga yan sa China di palakihin ko ng konti. Ito po mga kaistorya, mainstream po ito CNA Massive sinkhole swallows road, part of construction site near downtown Shanghai. Yan yung sabi Ito pang isa pang balita. Ito naman po ay si NDTV. Viral video shows moment giant sinkhole swallows road in Shanghai. Ito po mga kaistorya, human-made disaster po itong nangyayaring ito sa China. Hindi po ito natural occurrence mga kaistorya. Hindi ito yung nangyari na lang ng kusa na walang dahilan at walang human intervention. Ito po, nangyayaring ito sa China, kung bakit ko nasabi na kagagawan ito ng mga Chinese mismo. Kumbaga sila ang gumagawa ng sarili nilang ikapapahamak. Kasi po, matindi po mga kaistorya ang underground water extraction sa China dahil sa napakalaking populasyon nila at sa urbanization. Habang dumadami ang mga tao sa isang lugar, kagaya sa isang syudad, dyan sa China, mga kaistorya, natural, lumalakas din ang konsumo nila sa tubig. At habang dumadami ang mga tao, dumadami rin ang nagpapagawa ng mga bahay at mga buildings. At natural, malaki ang kinukonsumong tubig sa paggawa ng mga constructions na yan. At natural, malaki ang populasyon ng China. Natural, malaki din ang pangangailangan nila sa food supply. Sa food supply, mga kaistorya, sa farming, ay gumagamit din po sila ng sandamakmak na volume po ng underground water. Yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon sa kanila ng land subsidence na tinatawag o yung paglubog ng lupa
At sa paglubog ng lupa, kung nakita ninyo unapanood yung mga ginawa ko ng content sa mga nakaraan, yung mga sumusubaybay sa atin, na matagal na, literal, may mga building nga po nilalaham mo ng lupa. Literal, biglang tumimbuwang yung mga buildings doon. Mga tulay, bigla po mga kaistoryang bumabagsak. Mga highways, biglang naglumilitaw ang malalaking sinkhole. Nangyayari po yan sa China, mga kaistorya. Ano ang patunay natin na sinasabi natin ito'y human intervention, human-made na disaster? Dito ipakita ko sa inyo, palakihin ko. May sinasabi po dito sa mga kaistorya, sa reference po na ito, ipakita ko nga sa inyo. Several reports have earlier pointed to subsidence risk in Shanghai. Subsidence, paglubog po ng lupa, due to its soft alluvial soil. Malambot ang lupa sa kanila kasi nga po coastal city yan. Excessive groundwater extraction and rapid urbanization. Dinapatunayan ko sa inyo, mga kaistor, kagagawan mismo ng mga Chinese dun sa China. At ang nakakabahala dyan, kung lumulubog yan, mga kaistoryano, 70% umano ng Shanghai, lubog na sa lupa. Gaano kalaki? Halos 3 metro na, mga kaistorya, ang inilubog ng lupa nila, at sasabayan mo pa ng pagkatunaw ng yelo sa mga polar region ng mundo dahil nga po sa global warming. Ibig sabihin, tingnan ninyo, pakita ko sa inyo ang simpleng halimbawa. Mga kaistorya, lumulubog yung lupa, tumataas naman ang seawater level dahil sa pagkatunaw ng mga yelo. Anong mangyayari? Lalamunin ng tubig. Lumulubog ka na nga sa lupa, krisis yun, disaster yun. Lalo na kung sa isang syudad nangyayari. Pagkatapos tataas pa ang tubig sa dagat, ilalamunin ka ng tubig dagat. Nilalamon ka unti-unti ng lupa, pagkatapos lalamunin ka pa ng tubig dagat. Tama nga yung termino na ginamit kanina sa isang reference na pinakita ko sa inyo. Double threat. Dubling panganib ang kinakaharap po ng China. Basahin natin to, Ang sabi, sinking cities, cracks in the ground. Matagal na, 2013 pa, Nako, hindi pala tumitigil ang extraction nila. Kumbaga pag-abuso yun sa extraction ng tubig sa ilalim ng lupa, Talagang lulubog ang lupa. 50 cities in China are at risk of subsidence. In Shanghai, 70% of subsidence is due to groundwater over extraction. Sinking cities means infrastructure and real estate risk. Subsidence cost Shanghai $35 billion to date as of 2013 pa. Ilang taon na ang nakaraan, 13 years na, mga kaistorya. Since rapid urbanization exacerbates groundwater depletion, better long-term real estate planning is key. Ang problema hindi po na-address. Malamang gumagawa naman sila ng mga hakbang pero hindi nagtatagumpay kasi tuloy-tuloy pa rin naman. The sinking city, kita ninyo, lumulubog daw po talaga Ang Shanghai is not new. Shanghai has sunk 2.6 meters since 1921, halos 3 metro nga. And according to the Shanghai Geological Research Institute, excessive groundwater extraction contribute to 70% of Shanghai surface subsidence. Tindi pala talaga nang nangyayari. Pagkatapos dadagdagan mo pa ng mga bagyo, ng mga pagbaha. Yung Yellow River sa kanila, yung Yangtze River, mga kaistorya, pagka may season talaga na umaapaw po yan tapos lumulubog na yung mga nasa magkabilang panig ng Yangtze River. Yan din kasi yung Yellow River, mga kaistorya, tinatawag. Aapaw yung ilog, pagkatapos lumulubog rin yung lupa naman sa magkabilang panig niya. Hindi anong mangyayari? Kawawa ang mga tao, mga kaistorya. Sabi pa, inuulit-ulit, 50 cities are at risk. Hindi 50 cities, 50% ng mga syudad sa buong China ay nasa paglubog na, mga kaistorya. Oo, yun ang sabi. Hindi ko na ito itutuloy kasi meron pa akong dito reference. While rising seas are a global issue. Bakit tumataas ang tubig sa dagat?
Kasi nga po, sa pagkatunaw ng mga yelo sa polar regions ng mundo, so dahil sa global warming. And speaking of global warming, mga kaistorya, napakalaki ng kontribusyon ng China sa pag-init ng temperatura ng mundo. Kasi sa paggamit po, mga kaistorya, yung tinatawag na carbon footprint, sa paggamit po, mga kaistorya, ng coal, number 1 ang China doon. At sa pagsunog ng hydrocarbon, napakataas din ang porsyento ng China. Yung mga yun kasi, yung pollution na idinudulot noon ng mga fossil fuel na yan, mga kaistorya, ay nag-contribute yan sa accumulation of large amount of greenhouse gases po sa atmosphere, na siyang dahilan kung bakit, mga kaistorya, no, yung init ng sikat ng araw hindi nakakalabas sa atmosphere natin, natatrap ng greenhouse gases sa atmosphere, kaya umiinit ang temperatura ng mundo. Anong dahilan nun? Anong resulta nun? Nagkakaroon ng irregularities, mga kaistorya, sa klima sa mundo, na siyang nagiging dahilan din naman ng pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo at mga tornado at mga pagbaha na malalala at malalakas at matatagal na pag-ulan. Apektado tayo. Buong mundo yan, mga kaistorya. Ang laki ng kasalanan po dyan ng China. Nasa science na tayo. Hindi na sa, di ba, mga kaistorya. Ang sabi dito, rising seas and sinking cities signal a coastal crisis in China. Malaking krisis nga po sa China. Kasalanan din po nila, mga kaistorya. May team pa daw po ng mga scientists na nag-research, mga kaistorya, so on and so forth. Basahin pa natin ito ng kunti. Getting warmer makes your ocean take up more volume, and the glaciers respond faster because they are smaller than the ice sheets, which are often the size of continents. We are seeing more and more acceleration in Greenland now. Yung mga yelo sa polar region, mga kaistorya, yung mga kontinente, ang laki niyan. Ang kontinente ay binubuo ng maraming bansa. Ganun niyang kalaki, mga kaistorya. Tapos natutunaw ang yelo. So anong mangyayari? In Shanghai, part of the city sank more than 1 meter. Sabi kanina, nasa 2.6 meters. Mga kaistorya? Wala. Talagang malaki ang problema pala ng China. At ang pinakakawawa sa kanila sa ngayon, Shanghai, China. Sinking China. China is facing a widespread land subsidence crisis. Widespread. Buong China, lumulubog yung mga lupa. Kaya tinawag po na krisis, mga kaistorya. Kawawa. Ang kawawa dyan kasi mga tao Sinking China, a land subsidence crisis. Ito po ay si Earth Journalism Network. Basahin natin. Impacting nearly half of its major cities due to extensive groundwater extraction and geological changes. Sabi na. Kasalanan talaga ng tao, lagi ang binabanggit, mga kaistorya, extensive groundwater extraction. Yan tindi. Inaabuso kasi nila Tianjin has the highest subsidence. Mas malala pala ang kalagayan ng Tianjin kaysa sa Shanghai. Which with over 89% of its area sinking by more than 3 mm annual. Mas matindi, 89% ng Tianjin apektado ng paglubog ng lupa, samantalang sa Shanghai 70% lang. Yun ang sabi, mga kaistorya. Sabi naman dito, why are Chinese cities sinking? A comprehensive analysis of causes, effects, and solutions. Tapos may scenario sila dito, mga kaistorya, hinalimbawa. Sabi, imagine towering skyscrapers, bustling streets in the city alive with activity slowly sinking into the ground. Imagine mo, nandun ka halimbawa nakahiga sa mataas na building sa isang room, sa skyscraper, tapos yung lumulubog yung lupa, nakakatakot. This is the alarming reality of many Chinese major cities including Shanghai and Tianjin. Rapid urbanization
industrial growth and excessive groundwater extraction have triggered an environmental crisis beneath the nation's booming cities. Sabi na, di ba tama yung mga binigay kong halimbawa sa inyo kanina? Sabi naman dito, report the BBC ha, legit. Water extraction and weight of buildings see half of China's cities sink. Kalahati ng mga syudad sa China lumulubog. Yung pagkabigat-bigat, no, mga kaistorya, nung mga building sa ibabaw ng lupa, tapos hollow na pala, hungkag na pala yung ilalim ng kinatatayuan ng mga building. So mga kaistorya, may tendency na biglang lumubog yan. Nakakatakot kung ganun. Ito nga, residential yata, to bahay, upa-upahan, nako, lumubog. Grabe, no? Ang sabi pa, some cities are subsiding rapidly, lumulubog, mabilis daw na lumulubog, with 1 in 6 exceeding 10 mm per year. China's rapid urbanization in recent decades means far more water urbanization habang nag-urbanize, habang nade-develop yung mga lugar sa China. Lalong dumadami mga tao, nangangahulugan ikay na mas marami pang tubig sa ilalim ng lupa ang sisip-sipin nila. Ay hindi ito masusolusyonan ng China kung ganun. Parami ng parami ang tao umano sa China. Sabi ng ganun, sa mga urban areas. Where China facing the most subsidence, may binabanggit na Harbin, Changchun, Beijing, Tianjin, Zhengzhou, Pingdingshan, Wenzhou, Fuzhou, Kunming, Nanning, wala pa nga yung ano dyan Shanghai, di ba mga kaistorya? Ang sabi dito, to understand the scale of the problem, a team of researchers from several Chinese universities have examined 82 cities, including all with a population over 2 million. They've used data from Sentinel-1 satellites to measure vertical land motions across the country. Looking across the period from 2015 to 2022, the team was able to work out that 45% of urban areas are subsiding by more than 3 mm per year. Dami nun. Put another way, para maintindihan nyo kung gaano ka-delikado, kung gaano kalaking krisis ito. This means, nangangahulugan ika ito na 67 million katao na naninirahan doon sa mga lumulubog na lugar sa China. Gaano karami yun, di ba? 67 million, kalahati ng populasyon na ng Pilipinas, Grabe naman. Tindi nang nangyayari sa China pala, mga kaistorya, Oo, grabe. Sana naman, kasi ang ano rito kasi, walang magagawa ang mga residente. Bakit ko nasabing sana naman, ang sasabihin ko sana ang China gumawa ng paraan, ang gobyerno nila. Kasi matagal na pala nilang alam, matagal na lang, hindi nila mapigilan, hindi nila masolusyonan Kasi nga yung rapid urbanization, yung mabilis na pag-develop ng mga lugar sa China, natural. Pag-develop ng isang lugar, natural, huhugos ang tao dyan maninirahan, dyan magtatrabaho. Natural, yung underground water extraction, mas titindi. Ito, kalsada na naman ito. Bigla na lang lumilitaw ang sinkhole, mga kaistorya. Grabe, ang kawawa dyan, mga tao. Wala namang kinalaman, magtatrabaho ka lang dun sa lugar na yun, tapos biglang lumubog ang lupa. Nakakatakot. Yan po mga kaistorya, ang mga impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike para naman malaman ng ating mga kababayan. Mabuhay po kayo na mga sulit kaistorya sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat din sa mga bagong viewers natin at maraming salamat higit sa lahat sa ating pong Panginoon. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.